completely. Ayun, tatlo lahat nakasaksak sa ating extension. Laptop, ilaw, and then cellphone. So, no worry na guys. Continuous na yung mga online job, tapos yung mga online teaching. Welcome again dito sa ating channel. It's me, Kois Kolokois. Nagbabalik sa bawat screen ng inyong channel upang magbigay bagong kaalaman at mga tips, mga guide. So, for this vlog guys, ay ito para sa mga online freelancers or mga home-based job workers na kailangan ng mga power backups. Pero bago ang lahat guys, sa mga bago pa lang dito sa nakapunta sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pakihit yung subscribe button doon sa ibaba, tapos yung notification bell para lagi kayong ma-notified sa bawat mga pag-upload ko dito sa ating channel. Pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang ginagamit ko para sa aking backups. Okay? Kasi yung trabaho natin guys ay home-based lamang. Before, na hindi pa ako naka-complied ng mga ganitong equipment guys, ang hirap. Okay? Especially sa mga online teachers na talagang power source lang. So kapag namamatay agad yung power supply ng kuryente ninyo is talagang blackout. Okay? No more. So, ang hirap niyan guys kasi maapektuhan yung mga trabaho ninyo, yung mga performance ninyo sa inyong mga trabaho. So, napag-isipan ko is bumili na lang ng power inverter at saka battery. Okay? Either battery ng car or battery ng motorcycle. Yung 12 and 12. As long as yung ginagamit nyo lang is laptop. Tapos, yung internet connection nyo, syempre pag brown out siya guys, mahirap i-on or hagilapin yung modem natin. So, ang ginagawa ko is I turn on the mobile data para tipid pa rin sa power. At pwede mo pa rin siya ma-connect doon sa inverter, guys. So, ano-ano nga ba ang ginagamit ko, guys? Ito siya. Papakita ko sa inyo. So, ito siya, guys. Hindi ko lang alam kung nafo-focus siya. Yan. Ito siya yung inverter ko. But anyway, papakita ko sa inyo dito sa screen. Ito mga pictures niya. Alright? So, ayan. Puska 1,500 watts. At good news guys kasi binili ko ito noong 2020. So, 2020. More than 2 years ko na itong ginagamit guys. So, yan ang nagpapatunay na maganda tong brand na to at sa binilhan ko din. Ilalagay ko yung link sa ibaba kung saan ko siya nabili. Ito siya guys, ipa-flash natin sa screen. Ayan. So, yung price niya dati guys, ito, exactly 1,046. Okay, so ngayon medyo nagmahal na siya guys. Okay, so as ulitin ko, nabili ko siya noong 2020. So, mas mahal na siya ngayon kaysa dati. But ilalagay natin yung link, okay, yung link sa Lazada at din yung link sa Shopee guys, para doon kayo makabili guys. So ito yung switch niya guys, and then ito yung socket niya guys, main socket niya, tapos may LED light, green and red, tapos may USB port din siya. So ready na siya. Ready siya pang charge agad sa inyong mobile phones. But anyway guys, ito yung mga LED indicator niya. Green means may power siya. Okay, okay yung power niya or nakakaya niya yung lahat ng mga voltahe na nakakonect dito. Kunyari, nag-connect ka ng laptop mo, nag-connect ka ng mobile mo, at saka ilaw, and then stable yung green niya, meaning nakakaya niya. But then, pag umilaw yung red, okay, at nagtunog siya, nag-beep siya guys, continuous beeping, meaning hindi niya nakaya. Okay, hindi niya kaya yung sinaksak nyo na mga devices, electronic devices. So, overload siya guys, or else, sometimes palubat na siya. Okay, so palubat siya, ito, magre-red siya, magpa-flash, and then magbi-beep. Ayan guys.
So, ang ginagawa ko guys is I have an extension, okay? Extension socket na madami siyang saksakan dito para isahan lang saksak dito. Tapos doon ako nagko-connect na aking mga electronic devices. Mamaya papakita natin sa inyo. So, ayan siya. Tapos dito sa likod, mayroon siyang blower. Yung exhaust fan niya para avoid overheating. Tapos ito yung mga negative and positive niya na need nyong i-connect. Ayan. Need nyong i-connect sa ano tawag dito? Need nyong i-connect sa negative and positive ng battery. Okay? So, the bigger your battery is, meaning longer lifespan. Mas tataas yung kanyang service or hours of service. Ito lang pala yung battery na ginagamit ko guys. Okay? So, medyo luma na din siya guys. But anyway, ginagamit pa to ng kuya ko pang huli ng isda guys. Okay. But ito yung ginagamit ko pag nag-brown out. Kasi hindi naman palagi nag-brown out. So, emergency lang. Aabot ito ng mga 7 to 8 hours guys. Pag yung nakakonect is laptop and then mobile phone ko. Okay. Or minsan nagcha-charge yung phone ko but my phone has a power bank. So, ang nakakonect lang talaga dito is laptop at saka kung pwede ilaw. So, maabot siya ng 7 hours. So, take note guys, yung laptop ay napupuno din, fully charged. So, every time na fully charged yun guys, dinidisconnect ko siya sa inverter. Okay, para tipid sa battery. So, pag nakikita ko na 40% na again, ulit yung laptop, i-charge na naman natin. Ipapakita natin sa inyo, actual demo. Okay, how I prepare my backups. Para kunyari, nag-brown out siya, papakita ko sa inyo. So, ayan guys, as you can see, dito tayo sa ating working station. So, ayan yung laptop natin. Nakikita natin na hindi siya naka-charge. Kunyari, brown out ngayon kasi dinisconnect ko siya sa electricity power source guys. Alright, so ito naman yung nakakabit yung charger ng ating laptop. Okay, so dito siya. Ito yung charger niya. And then may ilaw din tayo dito guys. Ayan, ilaw. So ito din yung para pang adapter niya. And then ito yung 12 and 12 battery natin guys. Ito. Tapos ito yung extension wire socket natin. Tapos ito yung power inverter natin. Alright. So ayan, naka-ready na to. So what we need to do is, okay, kailangan natin, okay, itong positive, lagay natin dito sa red, positive. Right, yan. And then, itong negative, lagay natin dito sa black. Ayan siya guys. So, nakakagat na siya, negative and positive. Yan guys, diretso yan dito sa likuran. Okay, so turn on muna natin yung inverter. Ayan guys. So, green siya, meaning okay yung power ng battery natin. And then kung maririnig ninyo guys, dito sa likuran, ayan, maririnig natin yung fan. Okay, na gumagana. So, what we need to do is saksak na natin itong extension. Okay, so may LED din yan ito. So, tingnan natin. Ayan, so as you can see guys, power up yung extension natin. Alright. So, yan, nakakabit siya dyan. Hindi umilaw yung red, meaning okay yung power natin. So, now, isasaksak natin yung ito, adapter ng laptop natin. Dito. Okay. So, yung ilaw, check. Green pa rin. And then, dito sa ating laptop, ayan siya guys. Meaning, naka-charge siya. It's charging. Okay. Ayan. Plug in. Naka-charge siya. So ngayon guys, kung gabi siya guys, gusto nyo din magpailaw, yan, sasaksak natin.
yung ating ilaw. So, ayan siya, nagcha-charge siya, guys. Yan, so kompleto. Okay, may ilaw na tayo. And then, gumagana pa ang ating laptop dito sa ating battery and inverter. Ayan. Kung gusto mo pa mag-charge ng phone, so ayan guys, mag-charge tayo ng 20 watts charger, fast charger, para dito sa ating phone. Ayan. So, tignan ninyo. Okay, so may ilaw siya. Okay, hold on. Ayan. So, ilaw siya. At the same time, yun, nakikita nyo, nagcha-charge siya, guys. Ayan. So, charging siya. So, completely, ayun, tatlo lahat nakasaksak sa ating extension. Laptop, ilaw, and then cellphone. So, no worry na, guys. Continuous na yung mga online job, tapos yung mga online teaching ninyo as home base. Ayan. Ayun guys, sana nakatulong yung pagdi-demo natin sa inyo, okay? Kung papaano siya papaganahin from the step 1, from the beginning, guys. So, sana po ang video na to ay nakatulong, guys. So, kapag i-compare ko, nabibili ako ng mga generator or yung talagang ginawa siya na backup power source, ang mamahal, guys, merong 40,000, 30,000. So, I think, mas maigi ito, guys, yung parang DIY lang, but na-provide pa rin yung mga kailangan ninyo as a power backup, guys. Okay? So, mas maigi ito. Mas simple, but reliable. Ika nga. So, guys, ilalagay natin yung mga links ng inverter, especially ng inverter dito sa ibaba, kung saan kayo pwede makakabili dito sa Shopee and Lazada, guys. So, basta parehong brand, and then please check the item ratings, guys, yung feedback sa seller, tapos yung review ng purchase, guys, para to make sure din na reliable seller ang inyong binibilhan. Ayun po lamang, at sa mga nagtapos ng video ito, madaming thank you sa panonood. And sa mga bago pa lang dito sa ating channel, guys, don't forget again, subscribe para dumami pa tayo, and then share this information sa ibang mga freelancers din na need ng ganitong equipment, guys, para tuloy-tuloy ang ating mga trabaho. And then huwag kalimutang mag-subscribe. Patuloy sa pag-subscribe, guys, dito sa ating channel. Again, paki-hit yung notification bell, tapos yung subscribe button doon sa ibaba, para madami pa tayong matutunan sa susunod na mga tutorial, tips and guide, troubleshooting online sa ating mga accounts and product reviews dito sa ating channel. Padami na tayo ng padami, almost 2,000 subscribers. Thank you so much sa nagstay dito sa ating channel. Hanggang sa susunod, dito si Mikoy Kalugay again. Goodbye!